galunggong na dati sinasabing pagkain ng mga mahihirap, hindi na rin kayang bilhin ng maraming Pilipino. Ito'y ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation. Ang kinakain na lang ng maraming mahihirap, lamang loob ng mga hayop na dati-rati itinatapon lamang. May ulat si Deo Bugawisa. Sa lugar na ito sa Barangay Tatalon, Quezon City, natagpuan ko si Aling Hilda Balatan. Kahit tanghaling tapat, todo pa rin sa paglalako ng bawang at paminta si Aling Hilda. Pero ang perang kinita, hindi pa raw sapat na pambili ng tanghalian ng kanyang pamilya. Umuwi lamang si Aling Hilda nang makautang ng gulay mula sa kapitbahay. Ako kaya kong magtiis ng gutom. Yung mga anak ko hindi eh. Iiyak at iiyak sa akin yun. Ayon sa pag-aaral ng Ibon Foundation, mahigit 80% ng mga Pilipino ang katulad ni Aling Hilda. Isang kahig, isang tuka. 8 sa 10 Pilipino ni hindi na raw kayang bilhin ng galunggong na dati-rati sinasabing pagkaing pangmahirap. Sa ngayon, ang poor man's food ay lamang loob o yung mga bahagi ng hayop na dati-rati itinatapon na. Mismong malinaw na karne, ang pinakamura ngayon would still be manok, no? At 65 to 70 per kilo. Pero hindi nila kaya yon. Ang mangyayari, bibili nila yung discards, no? Halimbawa, isaw. Yun yung dahilan bakit binibenta na sa palengke yung mga yon. Sa kanyang pagtitinda, swerte ng kumita ng 200 piso si Aling Hilda. Sa halagang ito, 4 na anak, 2 pamangkin at isang walang trabahong asawa ang binubuhay niya. Ayon sa isang pag-aaral ng Ibon Foundation, 6 na rang piso kada araw ang kakailanganin ng isang pamilyang may 6 na miyembro. Kaya si Aling Hilda, kahit lamang loob, hindi na makaya ng bilhin. Kinakain namin sa pang-araw-araw namin sa ulam, kalimitan namin ay noodles. Mabuti nga nakakabili pa kami ng 5 piso. Kung mayroon ibibili. Pero kung wala, asin. Yan ang front page, Deo Bugawisan, GMA News. Malacanang, inamin na kudeta ang nagpabagsak sa Administrasyong Estrada noong 1 taon. Jinggoy Estrada ay sinugod sa Makati Medical Center dahil sa komplikasyon sa baga. Lahat ng yan sa pagbabalik na Front Page.